Magandang araw sa inyong lahat. Narito muli ang inyong guro sa Pilipino, Ginoong Raxel Isanga, upang magtalakay at magbahagi sa inyo ng ikawalong aralin sa ikatlong markahan. Halina at pag-aralan na natin ito. Ano nga ba ang layunin natin sa pag-aaral? Pagkatapos ng module na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasusuri ang mga salitang ginamit sa pagsulat ng balita ayon sa napakinggang halimbawa. Natutukoy ang datos na kailangan sa paglikha ng sariling ulat, balita, batay sa materyal na binasa. Tuklasin natin ang ating pag-aaralan sa pamamagitan ng gawain 2 na matatagpuan din sa inyong mga module. Narito ang panuto. Lagyan ng check ang kahon kung ang pahayag ay makatawag pansin at napapanahong issue ng lipunan at X naman kung hindi. Narito ang unang pahayag. COVID-19 vaccine dumating na sa Pilipinas. Ito ba ay napapanahong issue at nakakuha ng inyong pansin? Tama, kaya check ang dapat sa kahon na ito. Pangalawang pahayag. Halalan magsisimula na. Napapanahon ba ang isyong ito? Tama ka, hindi. Dahil hindi pa naman magsasagawa ng halalan. Di mapatay, 3 sugatan sa sunog. Napapanahon ba ito? Mali, tama. Online class, tuloy o tigil? Tumpak ang iyong kasagutan. Napapanahon ito dahil patapos na naman ang taon na ito ng ating pag-aaral. So, itutuloy pa ba ito o hindi na? Community pantry, mabuti sa bayan. Ano, ito ba ay check o ito ay X? Tama, ito ay check. Mahusay at nakuha mo ang mga kasagutan. Katulad ba nito ang iyong sagot? Halina at patuloy pa natin ang ating talakayan. Ang tanong ko sa inyo, ano ang nakakuha ng inyong pansin sa mga pahayag na nilagyan mo ng check? Ano ang nagbigay daan upang mapansin mo at bigyan mo ito ng check? Ang mga salitang madalas marinig sa kasalukuyang panahon tulad ng COVID-19, online class, at community pantry marahil ang nagbigay sa iyo ng hudyat na ito ay napapanahon. Pangalawang tanong, alam mo ba ang tawag sa mga nabasa mong pahayag? Ang tawag dito ay mga headline o ulo ng balita. Saan mo ito madalas makita o marinig o mabasa? Tama ka, sa dyaryo, balita sa telebisyon at radyo. Dito natin madalas makita, mapanood at mabasa ang mga ulo ng balita o headline. Ano ang alam mong programang nagbabalita sa radyo at telebisyon o mga dyaryo na nababasa natin? Magbigay ka nga ng mga halimbawa. Tama ang iyong mga ibinigay. Tulad ng 24 oras, Balitang Hali, TV Patrol, Manila Bulletin at iba pa. Ito ay mga halimbawa ng pinagkukuhanan natin ng mga balita sa araw-araw. Ang ating aralin sa ikawalong linggo ng ikatlong markahan ay pagsasagawa ng komprehensibong pagbabalita. Ang tawag natin dito ay pamamahayag. Ito ang isang larawan kung saan nagaganap ang pamamahayag o ang pagpapahayag ng mga balita. Ano nga ba ang pagpapahayag ng balita? Ayon kay Huddleston, ito ay isang kaakit-akit na libangan pang-araw-araw na taglay ng katotohanan ng buhay sa kasalukuyan.
Kaya nga mapapansin natin sa mga napapanood, nababasa nating balita o naririnig, ito ay may kinalaman sa katotohanan ng mga pangyayari sa kasalukuyang panahon. Bagkus minsan, nababalikan ang mga nakaraan upang maging basihan ng kasalukuyang balita sa ating panahon ngayon. Sabi rin ni F. Fraster Bond, sinasaklaw nito ang lahat ng uri ng bagay sa pamamagitan ng balita at punang makararating sa madla, lahat ng nagaganap sa mundo at lahat ng kaisipan. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng pamamahayag, nalalaman natin ang mga nangyayari sa iba't ibang sulok ng bansa o ng mundo. Ang pamamahayag ay hindi lamang umiikot sa pagsulat ng balita. Ito ay bahagi lamang. Magkatumbas ang halaga ng pamamahayag at ang abilidad na malaman ang dapat malaman, piliin ang dapat sulatin at mangalap ng mga impormasyon. Sa madaling salita, hindi natatapos sa pagsulat ng balita ang pamamahayag. Kinakailangan ikaw ay may kakayahang makapagbahagi ng mga impormasyong dapat mapaalam sa madla at mapili mo ang mga dapat gawan ng balita at makakuha ka ng mga mahalagang impormasyon na kailangan ng madla o ng mga tao. Ano nga ba ang balita? Ayon kay Cruz, 1995, ito ay isang ulat na maaring pasulat o pasalita. Kaya naman mayroon tayong mga campus journalism, meron tayong mga tabloid, meron tayong mga broadsheet, meron tayong mga online bulletins, news bulletins, at dahil ito ay may paraang pasulat. At syempre, meron din tayong mga radio broadcasting, TV broadcasting, online broadcasting, na makikita na sinasalita ng mga mamamahayag ang mga balita. Ang balita ay mga pangyayaring naganap na, nagaganap, o magaganap pa lamang, nagtataglay ng kawilihan. Ibig sabihin, maaring ito ay nakaraan na, kasalukuyan nangyayari, o mga mangyayari pa lamang. At nagtataglay ng makapukaw interes, makapukaw kagustuhan ng mga taong nakikinig ng balita. Ang balita raw ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mambabasa. Mahalaga na maipabatid ng isang mamamahayag o nagpapahayag ng balita ang mahalagang impormasyon na kailangan ng tao sa kasalukuyang panahon. Ito ay may ganap na kawastuhan o accurately, makatotohanan o truthful, walang kinikilingan o unbiased at walang kawili-wiling interest o interesting. Sa madaling salita, kailangan taglay ng isang balita ang mga sumusunod na katangiang ito upang masabi na ang iyong balita ay kapaki-pakinabang at kinakailangang mabasa ng mga tao. Ayon kay Santos at Machado, pahayag na nagmumula sa mga tao ang isang balita na nasa iba't ibang kapuluan at karanasan. Ibig sabihin, hindi lamang sa iisang lugar nagmumula ang isang balita, magkus sa bawat sulok, bawat kapuluan, at bawat karanasan ng mga tao ay maaaring bahagi ng balita. Ayon kay Turner Catledge, anumang hindi mo nalalaman ay isang balita. Ngayon ay maituturing na balita na anumang bago at may kapakinabangang matatamo ay mahalaga at ito ay balita. Ibig sabihin, lahat ng gusto mong ibahagi, lahat ng hindi mo nalalaman na nalaman mo na, ay maituturing nating isang balita. Kaya kahit sino ay maaaring makagawa ng isang balita. Ayon kay Viduya 2010, ang balita raw ay sinasabing human interest o anumang issue na may dating at tagos sa tao. Lahat ng may kinalaman sa tao at makakakuha ng interes at paniniwala ng isang tao ay maituturing nating
isang balita. Ayon kay Northcliffe 1990, ang pagsulat ng balita ay kakaiba sa lathalain. Nangangailangan ito ng malalim na pag-iisip, pagkukusa, at pagtingin sa hinaharap. Ibig sabihin nito ay kailangang mananaliksik ng mga sinasanay na tao. Ibig sabihin, hindi lamang nakakulong kung ano ang nakita ng isang nagbabalita, bagkus dapat siya ay magkaroon pa ng mas malawak na kaalaman sa kanyang ibinabalita sa pamamagitan ng pananaliksik. Ito ang mga mahalagang tala sa pagbabalita o pamamahayag. Ibig sabihin, kinakailangan na mayroon nito sa isang balita. Una, mga simulain, mga impormasyon na kailangang una mong ibahagi tungkol sa iyong balita. Kailangan ding ikaw ay maglahad ng sariwang impormasyon. Bagamat minsan kailangang gamitin ang nakaraan upang magkaroon ng kalakasan at dating ang isang balita, kinakailangan na napapanahon ang nilalaman ng balita. Mapanghikayat upang makabuo ng wastong pagpapasya. Ibig sabihin, kailangan magkaroon ng pagtitiwala at pagpaniniwala sa binabalita mo ang nagbabasa o ang nakikinig upang sila mismo ay magkaroon ng wastong pagpapasya kung sila ba ay sasang-ayon o di sasang-ayon sa mga sinasabi sa balita. Dapat walang pinapanigan. Sabi nga natin kanina, walang bias. Bumubuo ng malinaw na kaisipan at hindi gumugulo sa isipan ng mga tagapakinig o mga mambabasa. Kumikilala sa karapatang pantao. Mahalaga ito sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na sa konsepto ng bansang Pilipinas. Dahil mahalaga na binibigyan pansin natin ang karapatan ng ating kapwa-tao. Napapanahong pagbatikos para sa kapakinabangan ng publiko. Ibig sabihin, kailangan ay may pagpuna sa mga hindi kaaya-ayang nagaganap sa paligid upang ito ay mapansin at malaman din ng mga hindi nakakakita ng ganitong perspektibo sa mga pangyayari sa paligid. Kawastuhan, katotohanan ng layunin, maingat na pinagkukunan ng impormasyon lalo na kung hindi totoo, konfidensyal ang impormasyon lalo kung may resource person, pagkilala sa pribadong karapatan ng isang tao lalo't walang pahintulot. Ang tawag natin dito ay etika sa pagbabalita o pamamahayag. Kinakailangan ang mga layuning ito ay maipakita sa ginagawa mong balita. Tandaan ito dahil kailangan sumunod ang mga nagsusulat ng balita sa tinatawag nating etika sa pagbabalita o pamamahayag. Narito naman ang gabay sa pagtiyak kung ang impormasyon na isang fake news. Napapanahon ng salitang fake news dahil sa panahon natin ngayon, sa panahon ng teknolohiya, sa panahon na ang lahat ay isang pindot na lamang ay maaabot mo na, lumaganap at lumalaganap pa ang tinatawag nating fake news o mga maling balita. Paano natin ito maiiwasan? Dahil mahalaga na tama at makatotohanan ang lalaman ng ating balita. Kung hindi, maaari tayong makasuhan ng pagbibigay ng maling impormasyon sa mga tao. Una, gumamit ng kritikal na pag-iisip. Kailangan makita mong mabuti kung tama ba ang iyong binabasa. Suriin ang pinanggalingan ng impormasyon, hindi lang basta may nakita kang artikulo, pahayag, o lathalain na may kinalaman sa iyong balita ay maaari mo na itong gamitin. Minsan, ito ay gawa lamang ng mga kung sino-sino at hindi mapagkakatiwalaang pinagkukunan ng impormasyon. Tignan kung sino-sino ang nagbibigay ng impormasyon. Mahalaga to.
Suriin ang ipinapakitang ebidensya. Minsan ito ay tampered, minsan ito ay inedit lamang, o kung minsan ay kinuha lang din sa ibang pinagkukuhanan ng impormasyon. Huwag bastang tanggaping totoo ang mga nakita o nabasa. Dapat suriing mabuti at pag-aralan kung ito ay totoo. Gumamit ng common sense kapag ito ay isang nakakagulat. Mahalaga ang common sense, no? At ang pagtatanong-tanong sa ibang tao kung sa tingin nila ito ay makatotohanan. Gamitin natin ito bilang isang gabay, lalo na sa panahon natin ngayon. Ano nga ba ang mga hakbang o gabay sa pagsulat ng balita? Makinig mabuti, mahalagang matutuhan ninyo ang ilan sa mga simple ngunit mahalagang bahagi sa pagsulat ng balita. Una, isulat ka agad ang balita matapos makalap. Bakit? Dahil minsan nakakaligtaan natin ang mga bagay na hindi natin naisulat at nasa isipan lamang natin. Kaya kung ito ay bago pa sa ating isipan, mabilis nating maaalala ang nilalaman o dapat lamanin ng ating isusulat na balita. Pangalawa, itala ang mga datos ayon sa pababang kahalagahan. Mamaya makikita ninyo ang pyramid ng pagbabalita kung paano nga ba ang tamang pagsulat ng impormasyon sa balita. Sa mga sumali na sa campus journalism o bahagi ng campus journalism, maaring alam na ninyo ang pyramid ng pagbabalita o balita. Unahing itampok ang pinakamahalagang datos bilang pamatnubay. Ibig sabihin, ang pangunahing kaisipan ay dapat maitampok na agad. Susundan ng mga pantulong na kaisipan. Dito natin magagamit ang pinag-aralan natin tungkol sa pangunahin at pantulong na kaisipan. Ibigay ang buong pangalan ng taong otoridad o pinagkunan ng datos at kanyang katungkulan. Mahalaga na mailagay natin ang pangalan nila dahil ito ay pagbibigay galang at pagkilala sa kanilang naiambag sa iyong ibinabalita. Iwasang magbigay ng opinyon sa balita. Mahalaga na hindi ka nagbibigay ng sariling opinyon dahil ito ay lalabas na editorial. Kung ito ay may halong opinyon, dapat ang balita ay hango lamang sa mga makatotohanang impormasyon na nakalap mo sa iyong pananaliksik habang isinasagawa ang pagsulat ng balita. Ika-6, maging tumpak sa paglalahad ng datos o tama dapat ang lahat ng datos. Sabi nga natin, dapat hindi maglalabas ng isang fake news ang nagsusulat ng balita. Dahil kung hindi tumpak ang binibigay mong datos sa mga tao, ito ay ituturing na fake news. Gawing maikli ang talata dahil ang mga tao ay nangangailangan lamang ng mga mahalaga at kinakailangang impormasyon. Hindi ito isang romansa, hindi ito isang tula, hindi ito isang kwento na kailangan nating pahabain. Gumamit ng mga payak na salita, mahalaga, lalong-lalo na kung ang target mong mambabasa o tagapakinig ay ang mga maralita o ang mga hindi nakakaunawa ng mga matataas na uri ng salita na hindi naman ginagamit ng karaniwang tao. Gawing maikli ang pangusap at pag-iba-ibahin ang haba nito upang hindi ito maging kabagot-bagot kapag binabasa ng mga nagbabasa ng balita. Gamit ang pangusap na tukuyan kaysa balintiyak. Ibig sabihin, kailangan maging tukoy ang iyong sinasabi sa iyong mga pangusap at direkta at hindi paligoy-ligoy. Isulat ang tuwiran at dituwirang sabi sa magkahiwalay na talata. Ilahad ang dalawang panig ng mga taong sangkot sa balita upang lumabas na hindi ka bias sa iyong isinusulat na balita. Gawing pasalita ang bilang 1 hanggang 9 at gawing tambilang ang 10 pataas. Ibig sabihin kapag gumamit ng mga bilang 1 hanggang 9, gumamit ng mga Roman numeral. Samantalang kapag naman 10 pataas, gawin itong pasalita.
Ngayon naman ay basahin natin ang isang halimbawa ng lokal na balita, pagmasdan ang paraan ng pagkabuo nito at unawain ang nilalaman. Matatagpuan din ito sa inyong mga module. Taguig, ikinasa ang TORCH program, online na serbisyo, handog sa mga residente ni Daryl na Bonita. Mapapansin ninyo sa unang bahaging ito na pangkalahatan ang kanyang ibinibigay na papatnubay na pangungusap upang masabi niya na ang lalamanin ng kanyang balita ay tungkol sa TORCH program. Mapapansin nyo, may mga salitang nakaitim tulad ng TikTok. Sa ilalim nito, makikita ninyo ang pagtalakay kung ano nga ba ang TikTok at sino-sino ang mga kasangkot sa TikTok. Ano ang salitang nakaitim? Tama ka, Cyberlab at home. Ito ang pangunahing kaisipan. At ang mababasa natin sa baba, ang pagtalakay sa Cyberlab at home. Narito ang mga layunin. Mababasa natin dito kung sino ang makikinabang o ang kasangkot sa Cyberlab at home. Ito ay mula sa medyang Hudyat Online at I Love Taguig FB page. Ngayon nakakita na tayo isang halimbawa ng payak na balita. Gamitin natin ang pyramid ng balita. Narito ang sinasabi kong pyramid ng balita kung saan ang nasa taas ang pinaka mga mahalagang impormasyon hanggang makarating sa hindi masyadong mahalaga ngunit kailangan pa rin upang maging tama at wasto ang isang balita. Ito ang gawain. Magsisimula mula sa pinakamahalaga hanggang sa pinakamaliit na detalye ang pagsulat ng balita sa pamamagitan ng inverted pyramid. Tukuyin ang mahalagang impormasyon sa binasang artikulo o binasang balita. Yun yung kanina ating tinignang balita. Ngayon tignan natin. Kung ang unang bahagi ay ano-ano ang programang online ang inulunsad ng lokal ng pamahalaan ng Taguig sa panahon ng pandemya upang matulungan ang mga residente. Iyon yung mga nakaitim na salita. Yan yun. So mapapansin natin, ito yung mga mahalagang impormasyon na kailangan makita. No? Dahil ito ay nasa ilalim ng programang TORCH ng ating lungsod ng Taguig. Sumunod na bahagi, no? Bakit inulunsad ang lokal na pamahalaan ng Taguig ang mga ganitong programa? Ito ay bilang suporta. Ang mga pahayag na sumasagot sa tanong na ito ay suporta doon sa pangunahing kaisipan na nabanggit natin sa unang slide. Ito ang mga sagot na matatagpuan din natin mismo doon sa ating binasang balita. So mapapansin natin kanina, may mga nakaitim at itong mga pahayag na to, nakikita nyo ngayon, ang mga nasa ilalim ng mga salitang nakaitim sa balita. At kung babasahin natin ng mabuti ang nilalaman ng mga pahayag, masasagot natin ang maliit na tanong na sino ang makikinabang sa bawat programa ng TORCH. Okay? So malaking impormasyon hanggang papunta sa mga pinakamaliliit na impormasyon. Ito ang tamang pagkakasulat o pagkakabuo ng isang balita. Gamitin natin ang ating mga napag-aralan sa pamamagitan ng paggawa ng performance task bilang 8. Ano yon? Ikaw ay isang manunulat ng balita. Ayan na. Gagamitin mong basihan ang mga pinag-aralan natin, ha? At taasa kang magbalita tungkol sa iyong karanasan bilang mag-aaral sa panahon ng pandemya, kung saan ang tahanan ay naging eskwelahan.
Sumulat ng maikling balita sa papel, lagyan ng headline o ulo ng balita. Maaaring ikaw ay gumawa ng 2 talata o 3 talata na naglalaman ng mga tigli-5 pangungusap. Siguraduhin na masusunod ang mga gabay sa pagsulat ng balita upang hindi maligaw ang iyong gawa at hindi magkamali sa paggawa. Maaari ding tumingin sa mga halimbawang balita at gawin itong batayan sa pagsulat. Ngunit bawal ang pangongopya mula sa internet o anumang pinagkukuhanan ng balita. Sa mga modular sagutan ng mga sumusunod. Maraming salamat sa pakikinig. Ako muli ang inyong guro sa Pilipino, Ginoong Raxel Aizanga. Hanggang sa muli nating pagkikita at pagsasama-sama. Paalam!